Mga dokumento na hawak ni Yusek DPWH ex-secretary Cabral ay nakay BP Sara na. At eto, may isang video ho tayo na ipapakita sa inyo na yung picture at yung dashcam na kuha sa isang sasakyan, malamang dashcam, ay isang hindi daw yon si Secretary Cabral. Nako, mukhang buhay pa ata si Secretary Cabral. Mukhang buhay pa ata si Secretary Cabral ha. Ano ba, ano na nangyayari? At etong mga excuse me, etong mga taong na dadawit dito sa issue ni mga bagong pangalan na lumitaw sa investigasyon sa Ion Hotel case, ay sino-sino ba tong mga personalidad na ito na lumitaw ho dito sa sa issue ni ex-DPWH Yusek Cabral. Grabe tong mga pag-uusapan ho natin ngayon, mga banateros. At syempre, eto nga yung may mga ipapakita ho tayo sa inyong video. Pasilip muna natin yan, katulad lang yan. Pati itong isa na to, mamaya ipapakita ko sa inyo yan. Kaya dapat nyo po, ma-share nyo po itong video na to kasi baka mamaya pinaglolo ko na naman tayo. Sawang-sawa na ho tayo, sawang-sawa na ho tayong mabudol. Kaya wag na ho tayong magpabudol. So syempre, bago doon tayo mapunta sa topic, dito muna tayo sa mga katulad lang ho nito. Oy, ba't wala? Yan. Oo, eto sabi ni Manong Ted. Hindi ako magtataka kung pati Lotto siya na ang mag-anunsyo. Sira ulo ka, Manong Ted. Bakit lahat na lang ba? Sa bagay, parang lahat na lang inaanunsyo ni Bongbong Marcos Pati yung sa SSS na hindi naman niya trabaho yun, pero inaanunsyo niya. Ang masama dito, baka sa Netflix, baka i-anunsyo niya kapag may bagong movie na din. Hype ka? Talagang kakaiba si Marcos, Nakakahiwaga yung mga hindi niya dapat i-anunsyo, inaanunsyo niya. Pero yung mga dapat niyang i-anunsyo, hindi niya inaanunsyo. Anak ka ng timang naman, Marcos. So, kaya tama itong sabi ni Manong Ted. Hindi ako magtataka kung pati yung Lotto, siya na ang mag-aanunsyo. Hindi ako inaantay kong i-anunsyo ni i-anunsyo ni Marcos Jr. yung tawag dito, ay inaantay kong i-anunsyo ni Marcos Jr. yung mga bagong palabas sa Netflix. Oo, yun, maganda yun Marcos Halimbawa, may isang trending na na series. Oo, dapat i-anunsyo mo rin yun, Marcos, para lahat na. Pasukin mo na lahat, Marcos. Pasukin mo na lahat para total lahat naman inaanunsyo mo na Baka mamaya pati yung pag-alis ng mga eroplano, mga barko, ikaw na rin ang mag-anunsyo sa amin, ha? Grabe, sobrang sipag ng presidente natin, Biruin mo, yung mga hindi niya dapat i-anunsyo, inaanunsyo niya. Ang tanong, yun nga, ang nakakatakot dito, Manong Ted, kapag siya na yung mag-anunsyo sa Lotto, masama dyan, siya pa yung nanalo. Yung masama doon. No? Siya na nag-anunsyo pa, siya pa nanalo. Iba din. Iba din talaga, oo. Baka ganun ang mangyari, kaya sabi ko, puta na, mukhang delikado to. Iba na yung tama ni Marcos. Pati doon ako tawang sa SSS, yung may pautang. Para tayong para tayong ginisa sa sariling nating mantika. Bakit nga ba? Bakit tayo parang ginisa sa sarili nating mantika? Biruin mo, pera natin 'yon. Tapos uutangin natin. Tapos tutubuan nila sa pamamagitan din ng pera natin. Ang galing. Ang galing mo, Marcos. Iba ka. You're the best, motherfucker. Iba? Wala na akong masasabi.
Talagang tama yung sinasabi ng mga loyalistang tanga, ng mga vlogger. Tama yung sinasabi nila. Best president talaga to, si Marcos. Yung mga hindi nagawa ng mga presidente noon, nagagawa ni Marcos. Ano ba yung mga nagagawa ni Marcos na hindi nagawa ng mga unang presidente? Katulad na lang yan, yung pakikipag-usap mo sa patay. Hindi kaya na ibang presidente yun. Hindi kaya na ibang presidente yung mga banateros. Si Marcos Jr. lang ang nakakagawa niyon. Gumagalaw yung ating gumagalaw yung ating lamisa. Ano pa ba? Ano pa bang hindi kayang gawin ng Hindi kayang gawin ng ibang presidente? Pasunurin ng bagyo with schedule. Hindi kaya na ibang presidente yun. Kahit sa ibang lupalop ng bansa, walang may kaya nun. Si Marcos Jr. lang ang nakagawa nun. Hindi nyo kaya yun. Ano pa ba? Ano pa? Ipunin ng tubig at gamitin sa tagtuyot. Isa pa yan. Walang presidenteng nakaisip niyan. Si Marcos Jr. lang. Ano pa ba? Ano pa? Oh, ano pa? Umangkin ng ibang proyekto na hindi niya naman proyekto. Si Marcos Jr. lang gumawa niyan. Oh, umangkin ng proyekto ng iba. Si Marcos Jr. lang ang gumawa niya. Wala nang ibang gumawa niyan, puta. Ako na nagsasabi sa iyo. Ha? Ano pa ba? Ano pang mga kakaibang ginawa ni Marcos Jr. na hindi kayang gawin na iba? Yun, yung ngumuya kahit wala ka namang bubble gum. Di ba? Ang hirap nun, ha? Ang hirap nun, bibihirang talent po yun eh. Talent yung mga ganun, gifted. Wow. Gifted. Yung mga taong ganyan gifted dyan, guys. Biro mo, ang galing ng talent ni Marcos Jr. Nakakanguya siya na kahit wala naman siyang inunguya. Si Marcos Jr. lang ang nakakagawa niyan. Wala nang iba. Kaya the best president ever yan, Marcos Jr. Iba, grabe. Parang kambing. Di ba yung kambing nguya ng nguya? Kahit wala naman silang inunguya. Pero ang pagkakalam ko, pinaglalaruan nata nila yung dila nila. Or baka pinapractice lang yung panga. So si Marcos Jr. ganun, no? At bibihira sa tao yung ganun. Wala kang makikitang mga tao na may ganung talento. Siguro bibihira sa populasyon ng tao yun, siguro mga isa lang. Or baka nagbubukod tanging nag-iisa lang si Marcos Jr. na ganyan, na may gifted talent. Na kaya niyang ngumuya kahit wala siyang inunguya. Lahat na kay Marcos na, grabe. Lakpakan natin, guys. Galing mo. Best president ever. Putang ina. Grabe, no? Tinalo pa si Sus eh. Si Sus, 'di ba, hari ng Diyos ng kalangitan. Punta na pag tinunderbolt ni Sus, pipigilan niya ni Marcos. Sabi niya, tangina, magbigay ka ng schedule. Ipapadakip kita sa ICC. Ang masama no? Ang masama no, yung bagyo sa sobrang inis ni Marcos, ipahuli niya rin. Ipahuli niya kay Torre, no? Paano kaya mangyari yun? Ipahuli ni Marcos Jr. yung bagyo. Biglang mag-announce si Marcos Jr. no na mga kaibigan, i-anunsyo po natin na kapag may bagyo po na hindi dumaan sa schedule ay ating huhulihin at ipapadakip po natin si Interpol at papadala po natin sa ICC. Paano kaya ganun, no? Ang galing. Ngayon, 'di ba? MMDA na si Tory ngayon eh.
O baka ganun ang gawin niya. O baka maging ano rin yan, na chip ng pag-asa. Re, sa probinsya daw, hindi ko lang alam kung saang probinsya yun. Kapag may buhawi or may malalakas na parang sakuna, naglalagay daw ng uling, itlog, asin, ano pa ba? Basta yun, uling, itlog, asin at may bigas din nata, inilalagay nila sa ilalim ng kabahayan nila. May nakita akong ganun dati, bata pa ako. Pero hindi ko alam kung para saan yun Siguro baka para sa bagyo kasi nakikita ko ginagawa ng mga tatanda yun doon sa probinsya namin noon kapag may parating na malakas na bagyo. Hindi ko alam kung para saan yun. Pero awa ng Diyos, ang lalakas ng mga bagyo na dumaan doon sa probinsya namin noon nung panahon na bata ako. Pero tawag dito, hindi, napawid pa pawid pa yung bubong pero hindi tumataob. Hindi nasira yung bahay na yun. No? Kaya ganun, baka ganun ipagawa kay Tore. Ayop ka. Lahat na lang inangkin mo Pati yung hindi mo dapat i-anunsyo, ina-anunsyo mo. Na susunod daw, huwag kayo magtataka kung bandang huli, pati Netflix. Mga bagong parating na movie sa Netflix, i-anunsyo ni Marcos Ay, naku po, Marcos. Ay, eto malupit. Oo, sabi ni Dilima, nagsama-sama kami para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Nagsama-sama sila. Si Pastor Benny Abante, si Ngipin, si Jay Terliela. Eto di ko kilala to Sino ba to Si PPNP ba to? Parang siya Oo, parang siya yung sa Gabriela. Tama ba? Siya ba yun? Para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Putang ina nyo, wala kaming pakialam sa inyo. Wala kaming pakialam sa inyo. Hindi nga namin alam kung paano kayo nananalo ayun pala, speaking of panalo, si Abante, di naman to nanalo. Eto, si Dilima, paano nanalo to? Dahil kay Garcia. Idadamay nyo kami sa kabaliwan nyo. Nananahimik kami dito, stress na nga kami kay Marcos kung ano-ano yung pinag-aanunsyo Tapos dadagdag pa kayong 5. Para sa Pilipino, nagsama-sama kayong mga ulol. Ito pa yung isang ulol. John Vic, tatakbong presidente sa 2028. Isa itong posibilidad, wala pang final na decision. Pero posible. Putang ina, yung lugar nyo nga na nasasakupan dyan sa Cavite, hindi nyo maayos-ayos. Maging presidente pa kaya? Ayop na yan. Hindi ganito, mapayuhan ko kayo sa lahat to Kasi sabi nga namin na ng Banateros, kung sakali man na dumating yung araw na may isang taong may isang taong halos kaparehas ng pag-uugali, halos kaparehas ng pananaw or plano, pagmamahal sa bansa natin kagaya sa mga Duterte, kagaya ng ginawang pagmamahal ni Magsaysay at ni Pangulong Duterte sa bansa natin, hindi natin dapat ipagdamot yung ating boto. Kung sakali man ito halimbawa lamang, kung sakali man si John Vic Remulla yung biglang umusbong na tao na yon, at ganun nga yung hangarin niya para sa bansa natin, ganun yung nakikita natin pagmamahal at nakikita natin na parang tatay digong siya, talagang kailangan natin iboto yan. Hindi lang tayo nakadepende din sa porket apelido ng Duterte, ganun, hindi ganun, So kung sinong tao, alam naman na natin ng mga Duterte, subok na natin yan walang palyado dyan sa mga yan. Halimbawa na may makita tayong tao na mamumuno balang araw at nakikita naman natin na putay na okay itong tao na to, boto natin to. Pero putang ina ka, wala ka namang ginawa Diba? Tatakbo kang presidente.
Anong unang ginawa mo? Sige nga sa ano nyo, sa Cavite, sa distrito nyo. Di ba naging gobernador to? Hindi ako nagkakamali Eto si John Vic ay naging mayor ata or gobernador sa... Hindi ko alam kung saang distritong Cavite kasi hindi ko naman to masyadong kilala din. Pero simula nung naging kupal-kupal to, syempre tayo ay nag-research at yung lugar nga din sa Cavite, wala din sa ayos. 'Di ba? Wala din sa ayos yung lugar niya. So yung lugar mo pa nga lang hindi mo na ayos, magpe-presidente ka pa. Hindi katulad kasi dapat talaga magsisimula muna sa maliit katulad na lang yan, ang mga Duterte, kaya sila minahal ng taong bayan, nakita ng buong Pilipinas yung ginawa nila sa Davao. Na yun yung nagustuhan ng mga Pilipino. Kaya binoto at hanggang ngayon minamahal ng sambayan ng Pilipino ang mga Duterte kahit gaano pang paninira ang ibinabato sa kanila, wa-epek yun. Kasi nga ganun, 'di ba? Kaya nga ang sumunod sa maaari nating pwedeng sabihin na maganda or kapag naayos niya sa ngayon medyo inaayos niya yung lugar niya. Yun, kaya katulad yan si Mayor Isko Moreno, 'di ba? So doon dapat kayo muna magsimula. Doon sa lugar nyo, pagandahin nyo, i-maintain nyo yung kalinisan, i-maintain nyo yung safety. Ganun lang kasimple. Pero kung sa mismong lugar nyo, wala naman kayo nagawa, katulad ng mga Romualdez na ilang taon nang namumuno dyan sa Tacloban. Yung ultimong bubong ng palengke, butas-butas, hindi mapaayos. Ultimong mga kalsada, hindi mapaayos. Butas-butas parang mukha ni Ridon. Wag nyo nang balakin na tumakbo pa kayong at wag nyo nang sige, tumakbo kayo. Kayo naman mahihirapan Pero ako na nagsasabi sa inyo, walang boboto sa inyo. Hindi kayo mananalo. Hindi kayo mananalo. Pero yun nga, medyo may kayo kasi medyo may lakas kayo ng konti kasi hawak nyo si Chairman George Garcia. Alam naman na natin na pwedeng lahat gawin ni Chairman George Garcia. 'Di ba? Yung mga katulad na lang ni Abante, hindi nanalo yun pero pinanalo. 'Di ba? So maraming pwedeng gawin. Pero John Vic bilang 2028 presidential, wag na Ngayon pa nga lang kupal na kayong magkapatid what if pa pag naging presidente kayo. 'Di ba? Real talk lang tayo huwag kayong mapikon speak. Si Kokey ito sabi ni Kokey, bakit ngayon lang binanggit ni Libiste ang listahan nito? Ngayong patay na ang nag-iisang maaring makapagpatunay ng attention city ng dokumentong ito. Sinagot naman siya ni Congressman Libiste na dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertion niya. Si Bicol Saro Party List, Bicol din pala to si Redon, kaya pala. Bicol Saro Party List po ay may 150 million road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Yan. 'Di ba? Ito ayon sa pagkakaalam ko, wala atang ganyan sa party list Sa Congress pwede, pero sa party list alam ko wala. Kaya naman pala panay-ingay nito sa Dolomite Beach. Dolomite Beach. Kaya pala todo ingay rin pala to sa mga Duterte. Nakikinabang din pala si Kokey. Nakikinabang ka rin pala, Kokey, Kaya pala ingay-ingay mo, girl, May 150 million insertion ka pala. Baka nga hindi nga lang yun. 'Di ba? Baka nga hindi nga lang yung 150 na yan Sa sobrang ingay nito, puro Duterte nasa bunganga. 'Di ba? Tangina, baka hindi lang yung 150 insertion na yan. Marami pa tayong kailangan halukayin.
Oh, tapos yun tatanggi-tanggiin, malamang yan tatanggi nila yan. Oh. Oh, dapat mas una pa lang ikaw imbestigahan kaysa sa Dolomite Beach. Kasi kung ang Dolomite may beach, ikaw mismong beach. Uy, bars. Ang corny. Ang corny ko dun Oh. Ano to? Mga ari-arian ni Romualdez target umanong kunin. Sino kukuha? Kung hindi man namin siya makuha sa kasong kriminal, kukunin namin ang kanyang ari-arian. We. Kunin nyo? Putang ina, hindi namin kailangan yun. Ay, hindi. Kasama din pala yun. Pero gusto namin makulong si Romualdez, hindi lang ari-arian. Kasi ganito yan Halimbawa, ganito yan. Katulad niyan, may binenta daw si Yap. Si Yap, yung yung dinidikit din kay Pangulong Duterte. May binentang bahay si Yap dito kay Romualdez. Nasabi nga ni Gutesa na yun daw yung bahay na yun ay kay Martin Romualdez na dating kay Yap, na yun doon daw nila dinadala yung mga pera. Ngayon, kung ito yung katwiran ng mga magkapatid na Remulla na tatargetin nila yung mga ari-arian, kung yung mga ari-arian na yun ay nagkakahalaga lamang ng 30 million, 20 million, 50 million, useless. 'Di ba? Trillion ang nawawala. Bilyones ang ninakaw nito. 'Di ba? Kaya nga binansagang pork barrel king. Trilyones ang mga ninakaw nitong mga to. Tapos milyones yung mga ari-arian nilang para lang masabi nyong inaaksyonan nyo. Tsaka hindi namin, bukod do sa ari-arian na yon, na alam din namin hindi rin namin mapapakinabangan yung bandang huli. Putang ina, ikulong nyo si Romualdez. Ang dami nang tumatayong testigo na si Romualdez ang mastermind. Ang dami ng witness. Tapos ngayon pupuntirihan nyo ari-arian para maging display sa amin. Na masabi nyo lang sa amin na inaaksyonan nyo si Romualdez, na iniimbestigan nyo. Tigilan nyo nga kami sa mga ganyang pakulo nyo. Hindi nyo kayo madadala sa ganyan. Tapos tatakbo kang presidente, kupal kayo. Kupal. Tigilan nyo kami. Tatakbong presidente, ulol. Si Romualdez nga, hindi nyo mapakulong Tapos tatakbo pa kayong presidente, di wow. O, dito tayo. Sabi ni Kong Pulong Duterte, pagdating kay Vice President Sara Duterte na wala namang kaso, wala namang ebidensya, wala namang desisyon ng korte, grabe ang atake. Trial by publicity agad, guilty agad, walang preno. Totoo to? Totoo tong sinasabi ni Kong Pulong na to? Kasi, biruin mo, ang daming ibinabatong issue kay BP Sara. Diba? Ang daming ibinabatong issue kay BP Sara. Hanggang ngayon wala silang mapakitang ebidensya. Wala silang mapakitang dokumento. Wala silang, kita mo, kaso-kaso pa sila ng plunder. Pero tingnan mo po, tangina si Martin Romualdez, ang daming inilalabas, ang daming witness na lumalabas dyan. Ang daming ebidensya na inilalabas na kasama siya. May video pa at mismong tinuturo siya nung kasamahan niya. 'Di ba? Mismong tinuturo siya nung kasamahan niya. Na eto, mamaya papakita ko sa inyo yung picture. Tinuturo siya ng kasamahan niya na si Saldico, nakasama niya na magnakaw etong si Romualdez. Pero tikom ang bibig kasi nga ay kontrolado nila lahat. Kaya nga kami mga Pilipino, na kami, mulat na kami sa katotohanan na yung mga ginagawa sa mga Duterte, lalong-lalo na kay BP Sara at kay Tatay Digong, alam namin mga pakulo lang nila yan. Hindi na kaming tanga, mulat na kami. 'Di ba? Ginawa kaming tanga ng ilang dekada na nag-aaway ang Marcos at ang mga Dilawan. Tapos bandang uli, magbati-bati sila. Gago ka ba? Gago ba sila? 'Di ba? Ilang taon na ila tayong ginawang tanga. Mortal silang magkalaban, 'di ba? Aquino, Marcos, Kesyo pinapatay daw ni Marcos Sr. si Ninoy Aquino.
So geto nga, putangin na bandang huli, sila magkakakampi. Yung pala, magkakamag-anak naman pala mga Hindut. Sorry. Kaya nga ito, wala namang ebidensya wala eh. Hindi, malaki kasi talagang ngayon pa lang nararamdaman nila. Iniinda nila yung maaaring mangyari sa kanila sa 2028. Ngayon pa lang kinakabahan. Kaya nga yung ibang mga congressman, ibang mga politiko, namimili ng mga mansyones sa ibang bansa. Namimili sila ng mansyones sa ibang bansa. Namimili ng mga property sa ibang bansa kasi nga alam na nila yung mangyayari sa kanila pagdating ng 2028. Pagdating na kapag si VP Sara Duterte na ang presidente ng Pilipinas, yari silang lahat. Walang sasantuhin sa kanila. Ultimong kahit kakampi, kung ikaw kakampi at ikaw naman ay kawatan, yari ka. Diba? Kaya nga talagang yun tinatrabaho na nila. So dito naman tayo, ano to? Sec Recto, ex-PhilHealth Press Ledesma pinapakasuhan sa ombudsman. Hindi ko magets. Wait lang ha. Sec Recto, ex-PhilHealth Press Ledesma pinapakasuhan sa ombudsman. So sila bang dalawa? Etong TV5 naman, magbabalita na lang. Ayusin nyo naman. Pinahirapan nyo pa kami. Sino ba? Si Sec Recto papakasuhan ni Ledesma or silang dalawa papakasuhan sa ombudsman? Ano ba? Hindi nga kompleto eh. Adjust pa kami sa inyo. Hype kayo. Fake news na nga lang. So ito, sabi ni, si Secretary Dizon na paghahalataan ka na. Secretary, nangangamoy Marcos ka na. Sabi ni Secretary Dizon, mahuhuli rin natin si Saldico. Maibabalik natin siya sa Pilipinas para harapin ang hustisya dito sa bayan natin. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon. Hindi, alam mo, Sir Dizon, hindi naman kami tutol na makulong si Saldico. Hindi kami tutol dun. Talagang deserve ni Saldico makulong at pagdusahan niya yung ginawa niyang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang punto kasi dito, hindi nga magagawa ni Saldico yung pagnanakaw na yan kung walang Martin Romualdez at Marcos Jr. So bakit nakatuon lang kayo kay Saldico pero yung dalawa na mismong tinuturo nito tikom ang bibig nyo? Kaya so sasabihin nyo sinisiraan namin kayo. Hindi namin kayo sinisiraan, kayo mismo sumisira sa sarili nyo. Biruin nyo, target kayo ng target kay Saldico. Pero si Martin Romualdez na nag-uutos or etong taong to, inuutusan lang to ni Martin Romualdez. Pero si Martin Romualdez malaya. Hindi ka nga makapagsalita ng ganyan kay Martin Romualdez eh. 'Di ba? Alam mo, Secretary Dizon, ang ganda ng record mo. Pero nung naging DPWH ka na, wala na. Wala na. Pero okay lang yan. At least nababalatan na kayo ng maaga. Alam na namin kung sino yung mga pagkakatiwalaan namin. Ulitin ko, hindi ko kinakampihan si Saldico. Pabor din ako na makulong to. Pero sana anuhin mo na yung yung mastermind. Si Martin Romualdez nga, di ba? Dito tayo. Ano naman to? Boeing, ipinapa-subwena lahat ng gadget ni Yusek Cabral. Ay, buti na lang talaga. Buti na lang talaga. Congressman Libisti na yung ibang mga dokumento. At nasa akin yung ibang cellphone. Charot. Ano connection ko dyan? Inutos ng Office of the Ombudsman na sa pamamagitan ng subwena
ang agarang pagsuko ng lahat ng computer at electronic device na nang yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Yun, pati yung bumbilya ng bahay kunin mo na. Pati yung yung mga rep, yung mga oven, washing machine, mop, yung plancha, dryer, kunin mo na lahat. Pare. Kunin nyo na lahat. Tsaka, wait lang ha, bakit ikaw ang kukuha? Ito yung pinagtataka ko. Sakop pa ba ng ombudsman to? Nagtatanong lang ako ha. Wala kasi ako alam eh. Sakop ba ng ombudsman to? Di ba dapat NBI or... Di ba dapat NBI? Ba't ombudsman? Pinapasupina ng ombudsman. Ewan ko lang ha. Ang alam ko kasi, ang ombudsman ay hatol sa mga politikong lumabag sa batas. Yun yung alam ko. Mga opisyal ng gobyerno. So, alam ko naman na opisyal ng gobyerno si Yusek. Pero yung about dito sa mga gadget na to, di ba dapat NBI yan? Nasa NBI yung niyan, hindi sa ombudsman. Talagang epal na naman to si Boying. Sabi po tayo na, napag-iiwanan na ako ng kapatid ko. Magkagalit pa naman to, si Boying Remulla tsaka si John B. Puta na, magkagalit yung dalawang kumag na yan. Sabi yan, naunahan ako ni John B. Tatabunan na ako kay Ma'am Shitars ha. Plano ko pa naman din tumakbong Vice President. Eto na. Dito na tayo. Ito yung picture. Ito yung sa dashcam. Yan. Ayan yung babae na sinasabi nila na si Yusek Cabral nga daw. Pero may isang picture na lumabas. Eto. Ngayon, may video akong papakita sa inyo. Wait lang. Asan yan? Ito ba yun? Yan. Etong video na to ay nirecord ko. Nirecord ko po ito, ginuhitan ko. Ako po nagguhit. Nakita ko kasi sa isang post. Kung makikita ko kasi natin, etong picture na to, hindi siya edited. May papakita ko sa inyong edited na picture, na sinasabing picture nila ni Cabral habang nakaupo dyan. So play natin, ginuhitan ko yan. Nilagyan ko yan dito, yan. So, kaya ako nilagyan ng ganyan kasi hindi siya edited. Ayan, hindi siya edited, hindi siya inedited, hindi siya pinatong. No? So, dito rin naman makikita natin yung paa. Yung paa nito, wait lang, iangat lang natin ng konti yan. Akala mo talaga touchscreen no? So, yung paa okay, wala siyang edit. At ganun din, parehas na parehas pa yung parehas na parehas yung kanilang saan yan? Parehas na nawala. Parehas na parehas yung kanilang pag-upo, no? Kaya nating ginuhitan yan, nasaan na yan. Kaya nating ginuhitan, halos walang pinagkaiba doon sa malabong picture at dito sa malinaw na picture. Ngayon ito, ipapakita ko sa inyo yung picture na sinasabi nilang picture ni Yusek Cabral. Tingnan niyo yung pinagkaiba versus doon sa una kong pinakita ha. So yan, ito ha. Post po ito ng ano bang site to? Bombo Every Rico. Yan na post nila yan. Ex-DPWH Yusek Cabral lumabas na namatay dahil sa suicide base sa investigasyon ng mga otoridad, DILG chief. Okay? So papakita ko sa inyo yung picture. So, wait lang, inaano-ano lang natin yan ha, kasi in-screen recorded ko lang to, kaya para hindi masabing, hindi tayo masabihan na fake news. So, sinum ko tingnan nyo dito, sinum ko. Malayong malayo dito yan sa picture na to. Asan na yung picture na isa? Wait lang ha. Mali yung naibaba ko. Ito ba yun?
Malayong malayo yan dito. Kasi eto daw ay sinasabi nila na ito yung picture, ito yung video na kuha sa dashcam nung ibang mga motorista na nag-send sa NBI. So tingnan niyo yung angulo, tapos tingnan niyo yung angulo dito. Magkaiba. So eto daw si Yusek Cabral. At eto daw, yan o. So magkaiba, diba? Kitang-kita nyo naman. Tignan nyo yung edit na ginawa dito. Kaya tatanungin ko, may napapansin kayo dito? May napapansin kayo dyan? Anong napapansin nyo? Papakita ko sa inyo kung ano yung inedit dyan. Ha? Isusum natin yan, o. Yan, ha? Mukha pa lang, halatang hindi si Yusek. Excuse me. Halatang hindi si Yusek. Ano yung inedit dyan? Mamaya, tingnan natin. Guguhitan ko yan. Ayan, ha? Tingnan niyo yung guguhitan natin dyan. Lalabas yung inedit dyan. Ayun. Nakikita niyo yung paa? Saan kayo nakita na paa nakalahati lang? May kita niyo kasi natin dito yan, no? Ito kasi, talagang yung putol eh. Putol yung paa. So, antemano dito, okay naman yung post na to. Tugma naman. Kaso yung dito sa paa, halatang inedit. Tapos, meron pa yan. Kung makikita niyo yung video ko, kung ipopost ko na lang sa Facebook. Yan, no? Yung balikat din. Malaki yung dito, tas dito maliit. Diba? So, kung napanood nyo si Yusek Cabral, nung December, i-type nyo na lang dyan para hindi na tayo mahirapan. Nung December 11, pumunta sila ng kanyang driver sa ICI, may kita ho natin na payat si Yusek Cabral. Pero dito, mataba. Okay? Play natin. Papakita ko pa sa inyo yung iba pang mga edited diyan sa picture na yan. Ayan. So dito may kita nyo dyan. Eto, yan o, edited din o. Ayan o, tingnan nyo, halatang inedit eh. Hindi natabas. Hindi natabas tong parte na to. Di ko alam kung saan to nakaupo tong babae na to na hindi natabas tong parte na to. Pati dito yan, kung makikita nyo yung picture is talagang edit na edit. Ayan. Ano yung picture? Yan o, inedit talaga yun. Yan, kaya ginuhitan ko yan dyan eh. Malayong malayo talaga eh. Eto, halatang edited to. Halatang edited tong video na to. Pero ano nga, tas ngayon eto, may lumalabas nga ho dito na hindi nga talagang etong ay mas lalong nagpatibay sa mga netizen na etong si Yusek Cabral ay hindi nga daw ito. Yan, hindi nga daw siya yan. Siguro may iba pang tao na umupo dyan at hindi siya yan. Kasi nga eto nga daw yung tao na yan. At talagang kitang-kita na kasi kung mapapansin natin yung kaninang picture, malaki. No, malaki yung braso. Si Yusek Cabral po ay payat lang. Kaya dito nagtataka ang mga netizen. Tapos dito, eto walang nakikitang paa kundi pa ganyan lang siya. Doon sa isa merong paa na. So ganda yan. Ulitin ko, yan yung sinasabing dashcam. Ito naman yung pinost ng iba ngayon na talagang nakaupo nung time na yun doon. So yun ano pa ba? Asan na yung mga natin? At eto pa pala. Eto na, sumagot na rin pala si BP Sara dito sa mga paratang nila mapatungkol kay Madriaga. At ito nga, sabi ni BP Sara, siya ay nagpapakalat ng maling pahayag sa mga otoridad ng gobyerno. Bilang bahagi ng isang planadong hakbang upang hadlangan at sirain ang aking posibleng pagtakbo sa pagiging pangulo. So isa na naman pala talaga tong si Madriaga. Isang matatawag na isang material para sa kasiraan ni Vice President Sara Duterte. So ready na ba kayo dito sa huling ipapakita ko sa inyo?
Eto na. Tenenenenen! Happy pa sila dito. Pagmasdan nyo maigi sarap magkape. Sarap magkape sa beach. Ang sarap magkape sa beach with the beach. Kasi balikan natin, nawala kasi yung issue Nawala yung issue about kay Sam Versosa na nakita nga yung kotse niya, di umanong kotse niya doon sa mga mali-malitang pera na ipinakita ni Saldico. At biruin mo nagbi-beach pala kayong tatlo sasabihin nyo, ngayon hindi nyo kilala si Saldico. Hindi niya sasabihin yung sinungaling si Saldico. Friendship forever kayo dito. Nung nilaglag kayo, hindi nyo na masyadong kilala. Ang galing. Wag natin kalimutan yung balik-balikan natin yun Wala pa tang salaysay si Sam Versosa doon. Hanggang sa nag-unblockan na nga lang sila ni Rian Ramos sa Instagram para lang matabunan yung issue na yun. Pero dito hindi natin nahahayaang mawala yung mga issue nyo Siyempre nandyan si The Pork Barrel King and si Bataan na tuwang-tuwa kay Martin Romualdez, 'di ba? Na ngayon ay nawala yung issue dahil nandun pala yung sasakyan niya dun sa na yun. Sa mali-malitang pera. Kaya huwag nating kalimutan yung mga yan. So dito tayo sa pahayag. Yung mga bagong pangalan dito sa Cabral Death Forbes. So panoorin natin. Nagsasanga-sanga na ang mga pangalang na iuugnay Nagsasanga-sanga na. Public Works Undersecretary Patay. Cabral. Patay. Isa sa mga sentro ngayon ng pagsisiyasat ng Milyonaryo News Channel, ang Ayon Hotel sa Baguio, kung saan nanatili Ayon Hotel sa Baguio. Ano to? si Cabral bago siya nahulog umano sa bangin. Wait lang Ano pa naman Ang Ayon Hotel sa Baguio, kung saan nanatili si dyan muna daw siya pala nanatili sa Ayon Hotel na yan. Cabral bago siya nahulog umano sa bangin sa Tuba. Narito ang exclusive agenda. Nako. Sige nga. Paano? Naglilitawan ng mga pangalang natuklasan ng Billionaire News Channel matapos ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral nung siya ay nahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. Kamakailan nagkaroon ng search warrant ang NBI sa Ayon Hotel sa Baguio, ang tinuluyan ni Cabral bago siya nasawi. Sa pagsisiyasat ng BNC, natuklasan naming isang Ralph Robintan ang may 99% ownership sa Potiel Resort Management. Ito ang kasalukuyang nag-ooperate ng Ayon Hotel. Kasama niya si Rochelle Joy Viernes na may 1% ownership. May isa rin kaming nakuhang SEC General Information Sheet na dated August 15, 2025 at nagsasabi baka sabihin nyo na naman, Duterte na naman to. Corporate Secretary Duterte may-ari ng hotel. Si Tan ay isang Baguio-based businessman at owner ng Big Boss Cars, isang vehicle sales and auto services company. Patay. Ayon sa aming mga source, kilalang political ally ni Benguet Congressman Eric Yap si Tan. Patay. Noong May 2025 elections, si Tan ang lumabas na petitioner para i-disqualify si Erickson Tagal Felipe, ang naging kalaban ni Yap sa pagka-lone district representative ng Benguet. Ayon sa aming source, bago lumitaw na si Yap ay owner ng Potiel noong Agosto, nakapangalan daw ang kumpanya sa isang Michael Darren Sanchez at DM Capital. Sa SEC documents ng DM Capital, pagmamayari ito ng pamilya Sanchez, kabilang si David Sanchez, ang una nang nag-deny sa BNC na siya ay may kaugnayan kay Cabral. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng BNC, natuklasan namin ang ilang mga kontratang nai-award sa Ayon Hotel.
Kasama rito ang pag-provide ng food and accommodation sa ilang mga workshop o event ng iba't ibang LGU at ahensya, kabilang ang sa Department of Energy. Nilalaglag Una na rin nila si Yap ni ngayon. DILG Secretary John Vic Remulla sa Billionaire News Channel na si Cabral ay dati na raw beneficial owner ng Ion Hotel. Pinangalan daw ito sa di umano'y partner niya at itinransfer sa business associate ni Eric Yap, kung Nako. saan si Yap ay pinaniniwala ang beneficial owner din ng hotel. May mga papeles daw si Remulla para patunayan ito. Yan ay sa kabila ng pagtanggi ng legal counsel ng Ion Hotel tungkol dito. Sabi ni Attorney Enrique de la Cruz, ang abogado ng Ion Hotel, false at misleading daw ang mga pahayag na ito dahil wala namang direct o indirect involvement sina Cabral at Yap sa nasabing hotel. Pero sinigundahan ng NBI sa Agenda Weekend ng Billionaire News Channel ang claim ni Remulla tungkol sa ownership ni Cabral at Yap. Parehas din po. Although we'd rather get certified 2 copies of the documents para magkaroon kami ng conclusibong impormasyon tungkol dyan. Kamakailan naghain ng search warrant ang NBI sa kwarto ni Cabral sa Ion Hotel at nakakuha raw sila ng Something personal fishy, items ng USEC bilang bahagi ng kanilang parallel investigation. We confirmed that several items were seized and confiscated, mostly personal effects. But we'd rather not give any enumeration because we have yet to return the search warrant to the issuing Nako. court together with the inventory of the items which are seized. Ayon sa aming source, natagpuan ang isang kutsilyo sa di umano'y Naku! bag ni Cabral. Patuloy ang pagsisikap Kinutsilyo naman ngayon. makakuha ng panig ni Natan at Yap. At sa huling monitoring, wala pa silang sagot sa amin. Dati nang naiuugnay si Yap sa Silver Wolves Construction na ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha ng higit kumulang 16 billion pesos na Nako. transaksyon sa kanilang mga proyekto. Ito rin ang parehong kumpanyang naiuugnay Tapos, ayun nga no, kanina yung kinuwento ko kanina na ayon sa sinabi ni Gutesa ay may bahay si Yap na ibinenta kay Romualdez at doon nila dinadala yung pera. Ayon niya na, hindi yan galing sa akin kundi ayon yan kay Gutesa. At tinanong pa nga yan ng paulit-ulit ni Senator Marcoleta na paano niya nalaman na bahay yun ni Romualdez yung pinagdadala ng pera dahil nga doon nila dinadala yung mga pera ayon kay Gutesa. So ngayon baka ang nangyayari gusto na ring bumaliktad nito ni Yap kaya inuunahan na siya ngayon. Ayun yung nakikita kong dahilan dito. Na baka nga ganon. 'Di ba? Nako, delikado to. Oh. ugnay sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa Bureau of Immigration, bagamat may travel records nitong mga nakaraang linggo, Okay. nasa Pilipinas daw ngayon si Congressman Yap. Para sa agenda. No, so, eto pa yung isa. Ito yung bago ngayon. Ito pa yung isa na ano. Ito pa yung isa na Cabral Sanchez link. Oo, so ano ba tong issue naman na to? Undersecretary Catalina Okay. Cabral kay Engineer David Naku. Sanchez. David. Iniuugnay ngayon si Sanchez Dami sa na nilang Spider One lumalabas. Construction na Naku. nakasungkit ng bilyon-bilyong kontrata Naku. mula sa DPWH sa loob ng 7 Ito taon. yung sinasabi namin na nakahanap na naman sila ng diversional tactic. Tingnan nyo ha, iba-iba nang lumalabas sa mga pangalan. Hanggang sa, wala na naman kay Martin Romualdez. Ang galing. Okay, Narito ang okay. exclusive agenda report ni Pasukan mo, Joas Corina. Matibay. Pasok, Corina. Oh. Dating Philippine Institute of Civil Engineers o PICE officers ang yumaong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at ang umano'y karelasyon nitong si David Sanchez. Tutang ina, yan na, pati kabit na buglar. Nabulgar na dong ang kabit dong. Ang kabit ni Cabral. Grabe, nabulgar na nga ni. May kabit din para si Cabral. Akala ko si Suto lang. Uso ang mga kabit-kabit sa inyo mga dudong ha. Ang dami niyo mga kabit-kabit ha. Okay, dating karelasyon. Isang bagay na una nang itinanggi ni Sanchez sa Billionaire News Channel.
Yes, magkasama kami sa PICE. Patay, magkasama. Sa organization. We know each other, pareho kaming past presidents eh. We are all national officers. Si Sanchez ang presidente ng DM Holdings Nako, Capital Corporation yan na nga. noong 2022. Kaya pala shiny yung mukha dito ni Ma'am Cabral eh. Nandyan si Boylet. Ang kumpanyang humawak sa Holiday Inn sa Baguio City bago ito binili ng business partner ni Benguet District Representative Eric Yap na si Robin Tan at pinangalan ng Ion Hotel sa ilalim ng Potiel Resort Management. Dito sa hotel na ito huling nag-check-in si Cabral bago matagpuan ang kanyang katawan sa bangin ng Tuba Benguet. Sa mas Napunta malalim na. na pagsusulit ng Layo na Billionaire News napunta na Channel, issue. nadiskubre naming si Sanchez din ang dating general manager ng Spider One Patay. Construction Company. Siya rin ang isa sa incorporators o unang nagtayo ng kumpanya noong 2017 ayon sa mga dokumentong nakuha namin sa Nako. Securities and Exchange Commission. Mula 2018 hanggang 2025, aabot sa 37 DPWH contracts worth 5.8 billion pesos ang napanalunan ng Spider One Construction sa iba't ibang parte ng bansa. Pinakamarami sa mga kontrata nito makikita sa Cordillera Region, kabilang na ang construction ng Benguet Convention Center noong 2024 na proyekto umano ni Congressman Eric Yap. Ayon sa official statement ng Spider One, Niyari factually talaga si incorrect Eric umano Yap ang koneksyon yun. ni Cabral sa nasabing kumpanya. Wala rin daw professional, business at personal relationship sa pagitan ng yumaong former undersecretary at ni Sanchez na nagsilbing general manager ng Spider One Construction dati. Para sa agenda, Jowa Ito yung ano dito, no? Ang tanong dito, bakit kaya parang niyayari na si Eric Yap ngayon? Kasi ang liwanag dun sa video ni, sa statement ni Gutese, na tong si Eric Yap ay, tropang malapit ni Romualdez. Nako, kung ako sa'yo, Eric Yap, na may yan katulad niyan, pinaano ka na, tinatrabaho ka na ngayon, unahan mo na sila. Oo. Wiri mo, ikaw naman susunod na tatargetin. Tapos na kay Diskaya eh. Ikaw na yung sunod na target ngayon. Malamang sa malamang yan, ito nang si Eric Yap. Tapos, ang sasabihin niya, ganito, Eric Yap, ha? Turo mo lang mga Duterte, quits na tayo. Turo mo lang mga Duterte, it's a tie. Quits na tayo pag tinuro mo mga Duterte. Wala na tayong wala nang tawag dito, wala nang kuskus balungos. Ha? Basta turo mo lang Duterte, absuelto ka. So, alam naman na natin yung galawan nila dyan eh. Bago pa ba ng pabago sa atin yung mga ganyan? Na na tawag dito na parang magsalita ka lang sa Duterte, okay na lahat. Wala na tayong kailangan pang pag-usapan, hindi ka na ibabalita at ligtas ka na sa mga sa mga posibilidad na na issue na maibabato sa iyo. Katulad na lang nito. Panoorin natin tong sinabi ni Congressman Libiste. Oo, sa listahan ni Cabral naglalaman ng mga ilang code. Naku po. So panoorin natin to. There's no chance for the DPWH to doctor or to fix the file before they turned it over to you? Yes, it was not naman planned to give this file until Secretary Vince called. And I am thankful that because of that, then we know there is this file. And when the DPWH may eventually release the file, then I can corroborate that that is the same file that I got. Okay. So, sir, ito, dahil nga parang nasabi nyo nga na parang parami yung main characters dito sa flood control scandal na to, would you be able to tell us po kung sino yung pinaka makikinabang in case itong mga dokumentong ito ay hindi mailalahad sa publiko? Magandang Basically, tanong yan. Sino ang may pinakamaraming insertion? At hindi naman po mga tao ang So ibig sabihin ang makikinabang dito si Romualdez talaga at saka si Sandro. 'Di ba? Sila ang pinakamalaking insertion ngayon. Pag hindi na ilabas 'tong mga dokumento na 'to, ang makikinabang ay si Sandro Marcos at si Martin Romualdez kasi sila nga ang tinaguriang na the pork barrel king.
Ang galing, no? laking proponent dito kasi may mga code names ginamit si Yusek Cabral katulad ng leadership. Nako, Meron din mga Patay. ibang code name like Senti 2025. nako, leadership. Incenti 2025. Parang may napanood akong vlog niya. Naku, kung ako sa inyo, i-private nyo na yung vlog na yun. Kasi tinawag niya yung anak niya doon na Santi. Naku, 100p of projects na I shared last time on your show. Also, may 20p doon na lahat na awards sa mga proyekto na may kaugnayan si Congressman Edwin Garjola. May iba-ibang Si mga Garjola. lists that ended up going to certain big contractors, and I would then think it is best that DPWH be the one to explain all of the code names in Yusek Cabral's file. May mga code names. Oo. So kung you mentioned also no na ang tinutukoy sigurong code name dito ni Congressman Lebiste is katulad nung sa mga confidential fund na may iba't ibang mga pangalan. Kasi kaya tsaka ito rin ata yung issue dito sa mga insertion na to. Sa mga budget insertion na dapat hindi, ang pagkakaalam ko hindi dapat ginagawang code. Mali ata yun ang pagkakaintindi ko dun. Dapat hindi code ang inilalagay doon, kundi talagang mismo dapat na full name nung paglalaanan nung budget insertion na yun. Parang doon pa lang mali na yun na bakit code bakit hindi true name, hindi full name ang inilagay doon. Para nga naman hindi mahuli. Yun yung masaklap diyan. So paano yan kung code lang? parang mas maraming alam si Yusek Cabral kaysa kay Yusek Bernardo at kay former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Paano magkakaalam si Bonoan wala na nga, nasa ibang bansa na. Ang masaklap pa nga nun, baka patay na nga si Bonoan Huwag naman sana, di ba? Sa totoo lang, di ba? Ipinalabas, ni wala tayo, ni walang video, picture, ni walang sabi-sabi, hindi nga lumilitaw si Bonoan sa kung saan-saan Hindi katulad ni Saldico na kahit papano masisigurado pa nating buhay pa siya. Hindi ko na rin alam ngayon kasi wala na rin video na nilalabas. 'Di ba? So hindi rin natin alam na kung buhay pa ba din yan sila Bonoan at si Saldico. Maraming alam yan si Bonoan, sekretary ng DPWH, yung undersecretary nga. Ang daming alam si Bonoan pa kaya. Posible yun. Undersecretary Cabral nga maraming alam Si Bonoan pa kaya, posibleng walang alam. Ako. What made you give this statement po? Actually, if I may cite, si Secretary Babe Singson ng ICI ay nagsabi din yan sa akin nung ako po ay bumisita sa ICI na niya kasi silang lahat at sinabi niya na si Yusek Cabral ay definitely mas maraming alam kaysa kay Yusek Bernardo at siguro mas marami ding alam kaysa kay Secretary Bonoan kasi siya yung talagang workhorse at tagagawa ng budget. At baka may mga nagbibigay lang ng instruction sa kanya pero I think given how comprehensive Yun ang tanong dyan, sino yung nagbibigay na instruction? Baka si Bonoan din yun. are her files. Pati yung mga handwritten notes, may column din dito on handwritten instructions na digitize nila. She's very methodical talaga in note-taking. And it is good that these files are still around because it's a wealth of information that can assist in the investigations. As ICI and Ombudsman also told me, napaka-useful ang mga files na ito. Oo. Kong, do you mind sharing how big is this file? How many pages are we? I'm sure it's all digital, no? But if we're going to print it, if we're going to have a hard copy, the hard copy evidence, how many pages of this is this file that we're talking about? Marami pong mga tabs, pero yung tab na tinitingnan ko na DBase, ang pangalan, ay mahigit 17,000 rows. Wow. Naku, 17,000 rows. Okay. That's one tab. One tab Kaya, lang. One tab lang yun, 70. Inang dami nun.
tens of thousands of rows ang buong file na ito. At parang 100 columns yung row na may 17,000 rows. Okay. Ang masasabi ko nga ay napaka-comprehensive ng mga file ni Yusek Cabral, kaya imposible na may mag-fabricate ng ganitong daming mga file. Kasi i-check mo lang bawat proyekto sa DPWH budget, ano yung mga notes dito, tapos tumbok na yung mga notes ay tama. Kasi sa aking distrito, isa sa 253 distrito sa bansa, tumbok ang mga notes dito sa mga findings namin sa ground. Grabe, no? Ang dami nun. Ang daming ang dami palang mga files ni Yusek Cabral. Pero ang tanong dito, paano, bagay, sinabi naman ni Kong Libistin na ibinigay sa kanya, di ba? Ibinigay sa kanya. Kaya nga ito, manawagan tayo sa mga mga involved dito. Katulad yan, tingnan nyo yung ginagawa kay Eric Yap ngayon. At sa iba pa, ginagawa kay Cabral, ginagawa kay Diskaya. Sila lang yung pinipuntirya. Pero yung mismong mga mastermind, malaya. Kaya ako sa inyo, ngayon pa lang, gayahin nyo si Saldico. Ilabas nyo na kung ano yung mga nalalaman nyo para bandang huli, hindi lang kayo yung magdurusa. Kasi kayo, unti-untiin na kayo niyan Unti-untiin na kayo niyan. Ginagapang na kayo unti-unti para lang matakpan yung issue na dapat ay sa kanila. Hindi naman natin pinagtatakpan tong mga engineer, mga contractor, hindi natin sila pinagtatakpan. Natural na managot sila. Pero ang punto kasi dito, yung mga nasa buntot lang ng isyung to, yung mga yung napupukol Pero yung mga mastermind, wala. Tingnan nyo, lihis na yung issue. Asan na issue kay Romualdez? Wala na. Kay Sandro Marcos, wala na. Humarap lang sa ICI, malinis na agad yan? Gago ba kayo? Kaya ngayon pa lang dapat ginagaya nyo na si Saldico. Kasi pag kayo naunahan, patay kayo. Yari kayo dyan. So yun mga barateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo ho dito sa mga dito sa mga dokumento na hawak, na mga dokumento ni Yusek Cabral na sobrang dami pala na nandito kay Libiste. Malamang kung nandyan kay Libiste yan, baka matagal na ring alam yan ni Vice President Sara Duterte. Diba? Vice President yun At dito, sa mga panibagong mga pangalan na mga nadadawit dito sa issue ng pagkamatay ni Yusek Cabral. Ano po may kukomento nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At yun, shoutout po dyan sa lahat ng ating mga mga mahal na mga hero abroad, OFW, saan man panig ng mundo, sa ating mga mahal na senior citizen. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa Banateros Brothers, sa Vox Populi, sa SMNI syempre, kay Pastor Apollo Kibuloy at sa pamilyang Duterte. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Baka naman. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakatawa.